po mga kalalawigan. Welcome po sa ikatlong episode ng Kapitolyo Podcast with J. Lu, with Sir Jun. Yan. So, medyo nagbago po kami ng oras ngayon. Sa ngalan po ng ating ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan at kay Vice Governor Third Alcala, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami, medyo nagbago lang kami ng oras. Dahil kaninang umaga po, napakaaga, nagsimula po agad ang mga aktibidad ni Governor Dr. Helen Tan sa ika-4 na distrito ng ating lalawigan. Binisita niya po yung mga, nagkaroon po ng biglang pagbisita dun sa mga ospital. Nakita niyo naman kanina, ang aga-aga naka-live na tayo. Tsaka yung pagbibigay po ng ayuda dun sa ating mga kalalawigan. So ngayon, ngayong araw, makakasama natin ng isa sa magagaling na namumuno sa ating mga departamento dito sa lalawigan ng Quezon, especially dito sa Kapitolyo, at inuuna niya yung kapakanan sa kalusugan at kaunlaran ng ating mamamayan. Ang Provincial Social Welfare and Development Officer, i-welcome po natin our very own Miss Sonia Salamat Layson. Ma'am Sonia, magandang araw po. Opo. Lahat po ng nagjo-join sa ating live. Napagod po ba kayo pag-akyat? Medyo, kasi sa edad kong ito, ay dapat tuwid na ang dinadaanan. Ma'am, kamusta po kayo? Ma'am Sonia, kamusta kayo? Okay lang naman. Kahit, alam nga, dapat retired na ako pero ito, patuloy pa rin naglilingkod. So, mga kalalawigan, kilalanin natin si Ma'am Sonia, no? Ma'am, saan kayo lumaki? Saan nag-aral? Bakit social worker ang tinahak nyo? May pamilya, asawa at anak. Yan. Okay. Ako po ay tubong Lopez. Taga Lopez po ako. At may pamilya. May isa po akong anak. At nag-aral po ako ng commerce sa Polytechnic University of the Philippines. Scholar po ng bayan dahil kami po ay galing sa mahirap na pamilya. At nagpatuloy po, kumuha po ng social work course sa Sacred Heart College. At yun po. Parang hindi naman, walang naghikayat sa amin. At ayun nga, nagpatuloy ako na pag-aaral kasi actually ay ako yung una nagtrabaho ay sa public works. Buti na lang. Galing ka ng DPWH Ako din? pa yung nag-job order. Okay. Noong unang time na yun, ay ginagawa po ang mga kalsada, yung mga, kasi way back 80s po yun, wala pa tayong mga kalsada. So parang bubuksan po nun yung Lopez sa Narciso Road, yung Buena Vista. Bagong graduate, so may opening ang DPWH. So, na-hire ako doon as JO. Kaya lang mayroon akong pinsan na naka-assign sa San Narciso ng social worker siya. Parang aksidente lang yung pagkakapasok ko sa sa DSWD pa. MSSD pa noon, Ministry of Social, Marcos time po ba ito? Yes, Marcos time pa. So, nagkaroon siya ng problema doon. Muntik siyang ma-rape doon. Kasi remote yun, napaka-remote. So, nagkataon na kinuha siya nung dati namin boss, si Ms. Parapina. Sabi sa akin, huwag ka na bumalik doon kasi delikado. Kasi noon, remote talaga yun. Sabi ko, nasa isip ko, saan naman ako pupunta? Sabi ko, kunin na lang kita. So, kinuha ako sa MSS din noon as parang nasa technical, technical staff ako dahil yan ako, kala ko noon, hindi importante yung eligibility ng civil service noon eh. Sabi, eligible ka ba? Sabi, upo naman sa civil service. So, kinuha ako. Tapos nagkaroon ng, sa MSSD, naging DSWD, parang nagkaroon ng standardization. Parang naiwan kami, yung parang in-professionalize. Pag ikaw ay nasa social welfare, dapat social worker ka. Pag kayo nasa engineering, dapat engineer ka. So sabi namin, wala tayong, kasi ayaw na namin umalis, so naman tayo pupunta na dito na rin lang. Wala tayo, hindi tayo mapopromote. So nag-aral na lang kami. Marami kami noon nag-aral kami ng social work. Kaya iyon, tuloy-tuloy na. Pero nung nag-aaral ka, ma'am, sa PUP Lopez noon,
nasa nasa path mo na ba yung pagiging social welfare? Nako, hindi. Ano yung gusto mo nung kung hindi ka naging social welfare? Siguro, gusto ko talaga noon yung engineering noon. Kasi doon ako nag-excel sa pagdating sa math. So, ano naman, no, kung dito sa Lucena, siyempre, ah, maaga kasi kami na ulila. Kaya parang pag napapanood ko ngayon kay governor na yung siya umiiyak, siya galit, siya naging mahirap. Sabi, parang ako yun noon. Sabi ko, dami kong gustong pangarap pero hindi ko magawa. Dahil siyempre, kulang nga kami sa financial, Kaya ramdam na ramdam ko pag si governor ay nagsasalita nun. Ayun, kaya okay naman. Hindi ko pinagsisihan kung bakit ako yung naging social worker. Ma'am Sonia, paano ka bilang nanay at paano ka rin maging isang hepe ng opisina dito sa ating bilang social worker? Okay, so alam mo, ang pagiging social worker ay hindi naging madali. Lalo na kami ay nasa national. Alam niyo na makasamaan ko kasi kami, maraming office staff ko ang kasama ko sa national. Aking assistant, yung mga division. Lahat kami galing sa national. Nung time na yun, siyempre maliliit yung anak namin. Pero parang ang sabi nga namin ay potentially neglected ang aming mga anak. Parang ba namin na mas pa namin yung pagtatrabaho. Kaya nane-neglect namin yung hindi naman talaga totally neglected. Kaya lang siyempre, hindi Wala bang pagsisisi na iba inaalagaan mo tapos ikaw nag-aalaga ng iba? Pag minsan naman ay, yun, siyempre, pag tao lang naman kami, napapagod. Tapos, iba kasi pag national talagang, akala mo pag ikaw ay, sa amin lang naman yun, ang ko yung sa DSWD, parang pag-aari ka nila Sa time na nga nun, bawal mag-asawa, bawal magka-boyfriend. Pag tinawag ka, kailangan andun ka na. Ay matitigas sa ulo namin, syempre, sayang naman, hindi kami mag-aasawa. So, lumaki naman yung anak ko na nasusubaybayan ko rin naman. Kasi social worker ka nga i-handle mo rin naman, nababalance mo. Ang ko lang, hindi ko alam kung advantage yun sa akin o disadvantage. Ang asawa ko ay wala. So, at saka simulat sa pool naman ay alam na asawa ko yung nature ng trabaho ko. Kumbaga, siguro kung lagi kami magkasama, bakit ikaw ay laging wala? Kasi nung una, nung national kami, mga trainings namin, 15 days, pumutok ang pinatubo, 15, halos isang buwan ka doon. Kung may pamilya ka na, marami kang anak, asawa mo, di ba, hindi Baka papayagan. hindi maintindihan. Siguro na time na yun dahil may nag-aalaga sa anak ko, asawa ko'y wala. Kaya kahit saan kami dalhin, okay lang. Parang takot na takot kami pag hindi sumunod. Parang gano'n. Pero alam mo, ang ganda ng training na doon kami natuto, yung pagiging, yung commitment namin sa trabaho, parang sa ngayon hindi na mararanasan ng mga bagong social worker. Kasi ibang-iba talaga pag national. Ma'am Sonia, pag sinabi nating social worker, malaki talaga yung gampanin nito sa ating komunidad. Ano-ano po yung ginagawa bilang isang social worker? Kasi yun na may pinag-aaralan. Kasi nahahati yan sa, ikaw ay social worker, yung casework, nag-casework ka, nag-interview ka doon sa mga individual, sa yung mga dysfunctional families, di ba? Tapos yung group work, nag-organize ka ng mga kabataan, senior citizen, PWD, at yung isa yung community organizing, yung buong community na. So yun yung tatlong core ng pagiging social worker. Kaya lang nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng devolution, katulad ng DSWD Central Office, sa regional office. Ako, na-devolve katulad ng PSWD, devolve sa probinsya, under ng governor. So, kumbaga, may limitation na. Tapos yung MSWDO na
na devolve sa Sa mayor. local. Yun yung nagko-community organizing, nag-group work. Kami, more on, kami, sa case work. Yung individual na pumupunta sa amin. At technical assistance to LGU. Yun yung naging role namin ng province. So, hindi katulad nung una na lahat mararanasan mo yun dahil national ka. So ngayon, parang doon sa devolution sa Republic Act 7160 sa Local Government Code, nagkaroon kami ng parang division, national, region, province, at LGU. Nakatulong po ba ito sa mga social worker natin? Oo naman. Oo naman. Yung mga katulad namin na pumasok ng mga 80s, talaga naranasan lahat yan. Pero ngayon, yung mga bago, katulad sa amin, na-hire namin, yun na lang, ang gawa nila mag-interview. Hindi katulad yung direct implementing, talaga, social worker, yung nasa munisipyo, MSWD. Kasi sila yung bumababa talaga. Sila talaga. Kumbaga, yun yung area of jurisdiction nila. Katulad ng Lucena City, may separate, sila. Hindi kami pwedeng basta pumasok na lang sa kanila. Kasi doon sa ating local government code, sila talaga yun. Kanila yun. Ma'am Sonia, ilang taon ka naging social worker? Aba, Diyos ko, ano ba? Parang hindi ko na makwenta. Pero, graduate ako 1990. May sawa na ako at anak. Nasa DSWD na ako. So, nag-board exam ako 91 eh. Parang ganun. Late na nga akong naging, nag-aral. Pero Nasa diretso ka na social social worker. Oo naman. Pero, nasa agency na ako. Iba lamang yung aking, tawag doon, yung aking position. Ma'am, bilang social worker, no? Siyempre, dito sa atin, especially sa Kapitolyo, no? Nakakaharap niyo yung iba't ibang ugali ng tao, kliyente. Siyempre, may mga problema yan, ano? So, yung mga humingi ng tulong, so paano nyo ina-handle o paano nyo tinuturuan yung mga kasamahan natin dito para maging maayos naman yung pag-ipag-usap natin? Ano yung mga tips natin sa mga ating social worker natin dito? So, yun nga yung isang katangian dapat ng isang social worker. Yung pasensya mo ay mahaba. At saka siyempre non-judgmental. Kasi pag nakita mo isang tao, hindi mo agad huhusgahan. Kasi pag, manloloko to, yung tingin mo lang ba? So, Ba't may ganun po ba, Ma'am Sonia? kasi, oo naman. Kasi merong gano'n na pag nakita mo agad, yung bang pagtingin mo, nako, ito parang lolokohin lang tayo, mga gano'n. So, dapat ay ang isang yung ng characteristic na mahaba ang position. Magaling kang mag-interview. So, pero pinag-aaralan naman yan doon sa 4 na taong... Pero tinuturo nyo naman yun. Oo naman. Pati yung Siyempre, mga okay, requirement, oo. diba? Pag may nag-a-apply sa amin, bawal ang masungit, kailangan mahabang pasensya mo. Kasi iba na ngayon ang kliyente. Napakatalino na ngayon ang mga kliyente. Saka magkamali ka, nakapost ka na agad, di ba? Ka na. Yan namang iba na hindi naman nila alam ang totoong kwento. Yun. Nakaranas kayo ng ganito sa opisina nyo, ma'am? Na 888 ka naman. Ay naman. Pangkaraniwan na sa amin yung 888. Na kasi pero yung namang nagpapadala sa 888, yun yung mga talagang perennial clients namin. Na yung laging alam na nila kung anong gagawin. Kaya sinasagot lang namin yun at inihahanay namin kung ano yung mga binigay na namin sa kanila, kung ano yung mga intervention na ginawa namin sa kanila. Inihahanay lang namin yan sa 888. Okay naman. Ma'am, paano yung mga paulit-ulit na humingi? Yung galing na rito, tapos bumalik na naman sa'yo? So, kaigihan ngayon, pero alam na rin ng mga tao na meron na kaming yung system. May sistema na kami. Wala nang tawag doon, nagsha-shopping. Kasi may system na tayong ginagamit. Ano yung pag sinabi natin nagsha-shopping, Yung ma'am? uling-uli siya. Hingi dito, nakahingi na sa amin, pupunta sa Lucena Hindi, kung Center. kulang pa naman yung... Ay, okay lang yun. Okay lang naman yun. Yung naloloko na ba, na mula sa Riaya, Candelaria, hanggang Iniisa-isa. Iniisa-isa na,
okay lang yung halimbawa sa ospital. Talaga kulang, na-assess naman yun. Bine-verify po ba yun Oo ng naman. social worker? Oo naman. Meron kaming nasa system. Halimbawa, Juan de la Cruz, sige, titingnan namin sa system yan. Halimbawa, ma'am, galing na po kayo sa, sir, galing na po kayo sa Candelaria. Ito po ang nakikita niyo yun? Kita namin yun. O mga kalalawigan, nakikita sa system ng PSWDO yun, ha? Kaya sabi ni Ma'am Sonia, huwag kayong magsi-shopping, ha? Shopping, Shopping, tawag shopping, namin. oo. Kasi kahit, halimbawa, ang may sakit ay Juan de la Cruz, pero siya ay 5 anak, yung 5 anak na yun ay manghihingi, iisa naman ang documents na gagamitin. Kikita namin yun. So, bibigyan ng tulong yun, hindi na? Ano naman, nabibigyan namin, pero meron tayo kasi, naka-ordinance yan eh. Kung same pa din naman yung inihihingi, after 3 months, pwede naman. Pero kung halimbawa, na-hospital siya, tapos paglabas, kailangan ng gamot, kaya namatay na. So, iba-ibang klaseng assistance, pwede yun. Hindi naman natin pinababayaan. Hindi na natin yun, oo naman. Okay naman. Lagi sinasabi ni Governor na sabi nga, pag may sasabihin ni Governor, iba naman, bigyan na ninyo. Opo. Ang gano'n. Kasi, alam mo naman mga tao, sanay na kami, na nakapost, di na lang, wag na lang nating ang lamang, siyempre nakaka-stress din naman pag may nag-post at pag nagbasa ka, na yun na magko-comment, di ninyo alam ang totoong kwento, wag na kayo mag-comment. Ma'am, Ginagatungan. bilang hepe ng PSWDO, sa araw-araw, ano yung tungkulin na ginagawa niyo? 24/7 ka, ma'am? Oo nga, 20%. Siyempre, bilang hepe, yung management, yung supervision, monitoring, yun yung pang araw-araw, saka yung pag-sign ng mga documents, pagre-review. Ang malaking, ang bulk na namin yung mag-review ng mga documents, magpumerma ng mga documents. Pag kung makikita mo yung office namin, puro papel. Para kaming accounting din. Kasi kung ano yung papel namin, akyat namin sa accounting, parang gano'n. So, yun. At saka, sumagot sa mga, tawag, magbigay ng, tawag doon ng instruction. Tapos yun, humihingi sila ng mga approval, lalo yung mga humihingi ng assistance. Madalas ay Ma'am Sonia, isa dun sa tinatawag dito ni Governor, pag may mga suspension, may bagyo, may kalamidad, kayo yung tinatawag na team however. No? So, paano mo pa inahati yung oras mo sa trabaho, sa pamilya? Especially ngayon, at dumaan yung bagyong Ada, hindi naman tayo naapektuhan. Pero nung mga nakaraang taon, nagkikita-kita tayo sa QPOC, kahit walang pasok, gabing-gabi, madaling araw. So, paano yung intervention natin? So, siyempre, sabi ko nga, pag ikaw ay nasa PSWD o DSWD o sa social welfare, alam mo na yon, signal number 2, kailangan ready ka na. Pupunta ka na ng opisina, magmamonitor ka na. Yun, siguro yun ay, yung na-practice mo na yun, na parang hindi ka naman rin mapapakali. Halimbawa, di na nga muna ako pupunta sa opisina. Pag minsan, hindi rin naman titigil ang cellphone mo. hindi ka rin pa rin makapanatag. Di pumunta ka na lang ng opisina para doon, or pumunta ka ng QPOC, titignan mo. Kasi ang operation center talaga natin ay sa Kay Doc Mel. Kaya, pag minsan nakikita ko, nandun na si Governor, di ako nakapunta doon. Kasi dito kami nagtitigil sa aming office para madaling yung reporting namin. Tapos naka-Google yun, Google link. Tawag doon. Kita agad ng QPOC, kung ano yung report namin. Kailangan mabilis kami report Lalo yung mga Kasi mga evacuees. Yun. Doon kami, alam mo, ang kaigihan lang, yung mga MSWD na nakikinig, may group chat kami. Yun yung way namin. Sige, may ginagamit kaming yung Dromic form. Alam na nila yun. Mabilis kami. May kumukuha doon sa group chat namin. May nagre-record. May nag-encode. Para makita na agad ng QPOC. Yun naman kinukuha ni Governor at ng DSWD. Wala nga talaga yung mabilis. Na may sinasabi ko, sanay na rin ang mga MSWDO na kailangan mabilis sa reporting. Okay.
Ma'am, ngayon pag-usapan natin yung programa ng PSWD dito sa atin sa Lalawig, especially yung mga existing na at yung mga talagang pinag-utos ni Governor Dr. Helen Tan na ibigay natin do sa ating mga kalalawigan. No? Meron akong listahan dito, ma'am, tapos i-discuss mo siya sa maigsi. Okay. From yung childhood, yung bata 0 to 3 years old, early childhood care and development, early detection autism, eyesight, vision impairment. Sa PWD, yung financial aid, yung sa mga senior natin at centenarian, tapos social worker natin sa mga LGU, yung mga seminar and celebration. So ano Okay. tong mga programa So, sige, na to, ma'am? isa-isahin natin. Siguro, alam mo doon sa devolution, doon sa local government code, ang na-devolve lang naman sa province ay yung sa disaster, sa mga former rebels, yung mga sumuko. Pero hindi lang kami doon tumuon. Kung ano yung programang ini-implement sa local, na-implement din natin. Pero more on technical tayo. So una-una yung sa early childhood care and development. Ito yung kasi batas. Ito yung 0 to 3 years old. Pero more on technical. Ang nag-implement talaga nito nasa nasa LGU, mga MSWDO. For example niyan, yung mga daycare sa mga child development center natin. Noong una, kilala ito sa daycare center. Pero meron tayo sa province noon, anak ng mga empleyado. So, ang isa sa binibigay natin dito ay yung financial assistance to child development workers. So, tinatawag natin sila dito, may convention yung June, yung Opo. tuwing June, 1,500 child development workers. Binibigyan natin ng financial assistance. So, nagsimula ito kay Governor Enverga, parang bagong-bagong PSWD ako noon. Yun ang una kong hiningi. Kahit 1,000 Ma'am, teka muna, lang. bago ko tumulong. Sinang unang gobernador na inabot mo dito? Napatawa naman. Hindi si Quezon, ha? Hindi na. Hindi si Patay na si Quezon. Sinong unang gobernador na Kahit inabot kami mo? kasi national, dito pa rin kami naka-assign sa Oo. sa Quezon. Kasi nung time na yun, si Governor Alcala, lolo ni Bay. Yes. Oo, kaya lang siya may sakit. Acting noon si Governor Kaliwara. So after noon, si Governor Rodriguez. Matagal yun. Oo, tapos nagkaroon ng mga nagre-resign. May tawag doon eh. Nagre-resign mga OIC. Ang daming naging OIC si Governor Quintana, Bolaños, si Yun yung mga nakikita ko sa Santo. library, mga picture. Lahat yun, inabot ko yun. Inabot mo lahat yun. Lahat yun, Okay, inabot ko okay. yun. Tapos, pero nung ma-devolve kami, nung mag-transfer ako kay Governor Rodriguez. Rodriguez. Oo, kaya lang, nag-election noon, si Governor Enverga na talaga nag-appoint sa akin. Kasi galing akong national eh. Siya na nag-appoint sa akin, si Governor Enverga. So galing ka talaga ng DSWD. Oo. Pero, dito Yung pa dating ministry. ministry. Pero, Quezon kami. Quezon na kayo. Quezon. Kaya lang, hinuhugot lang kami kung may kailangan. Buong Pilipinas kasi ang namin noon. Pwede para kami sundalo. So saan pundasyon ka pala talaga dito, ma'am, ng Yes. social workers. Oo, dito talaga. Kasi talagang yung mga unang-unang gobernador, inabot mo pa Nabot talaga. ko yun. Kaya, Oo. marami akong tawag doon yung legacy. Legacy. Oo, kasi kami nagsimula talaga. Nagsimula talaga. Legacy, Oo. Pwede na pagpala, ng revolt. Ay, joke lang. Ayoko, patay na yung nire-revolt. So, yung ACCD natin. Tapos, ngayon, nagpapakonstruct tayo ng centers, pautay-utay, nabibigyan tayo ng pondo. At isa yung maganda ngayon, yung tinututukan natin. Meron tayong checklist. Tanda mo, pinakita ko, Boracay yata yun. Yung Opo. checklist natin na yun dati ay requirement talaga yun. Ay hindi uniform. Kasi pinase-xerox, kasi mali. Yun yung pinakang parang monitoring ng child development workers. Kung ang bata ay normal sa paglaki. So, doon mo malalaman kung may so, problema. binibigay natin. So, parang in-enhance namin yun. Nilagyan namin yun kung normal siya, yung parang indicators na kung ang bata ay kailangan ng professional help, mga doktor, merong autism doon. So, ang purpose lang namin, ma-aware yung magulang na kailangan na po nitong
pa-check up ninyo, patingnan. Pero hindi po yan ng daycare worker, kailangan ng child development Professional worker. na doktor Oo, talaga. dapat alam na magulang. Yun yung parang role ng daycare worker. Sa therapy talaga. Oo, sige, i-advise yung magulang. So, makikita doon. Isa pang namin nakita na mga batang hindi marunong bumasa, alam mo, nalaman namin na dahil pala may depresya ang mata. Hindi nalalam. Akala natin normal lang na ang bata ay malikot. Lalo sa elementary na pumupunta sa unahan, pipingutin ni teacher. Ang likot mo, punta ka sa huli. Yung pala, kaya pumupunta sa unahan, hindi niya mabasa. Dahil malabo ang mata. Malabo pala ang mata. Mapapating na lang yan ng magulang pag yun talagang matanda na, yung ano na. Malabo na yung mata. Oo. Akala natin balikot ang bata na pumupunta sa unahan. Si teacher, lalagay lalo sa likod kasi malikot. Lalong hindi nakikita. Hindi nakikita. So dapat, naisip namin na, dapat 3 years old sa daycare natin, sa center, may pre-check ay up maano na natin. Hindi. Tinuruan namin ang mga daycare workers kung paano i-test yung mga bata. Yun naman ay hindi naman pababasahin. Colors, Kung makikita symbol, kung makikita niya. So, ayun. Meron naman tayong mga medical mission, meron tayong financial assistance. So, doon, yun yung nabanggit mo, yung sa screening. So, meron tayong katay-up Eyesight. na, meron tayong Vision katay-up na mga optometrist, optal. Ang ganda kaya ng eye center natin ng QMC. Yan ay project din namin nun sa Fred Hollows. Pilot tayo niya. So, isa ako sa mga kami. So, yun. Tapos, sa ECCD yun. Isa pa yung sa, ano pa natin? Autism. Yun nga, sa autism, okay, may katay-up din tayo dyan mga PEDYA, developmental PEDYA. Ito rin, ini-train din natin ang mga child development workers para kung paano mag-handle. Pero early detection lang yun. Early Ma'am detection. Sonia. At saka, May intervention pa rin talaga yung professional doctors. Oo doon. naman. Kasi hindi trained ating mga child development Doon sa mga workers. nanonood sa atin ngayon, Ma'am Sonia, kunyari kung sa pakiramdam lang nila na gano'n, no? Na may problema yung anak nila, pwede ba silang pumunta doon sa ating tanggapan sa PSWDO? Pati yung newborn screening po, kasama po ba Amin ito? yun. Amin din na, kinikater na rin namin yun. Tie up namin ang health. So yung mga nanonood, Kasi- Ma'am Sonia, pwede ba silang magpunta naman. sa atin? Oo. Halimbawa, katulad ng newborn screening, nawardan nga tayo doon ng DOH kasi yung best practice natin na pag may findings ang QMC natin, yung mga district hospitals natin, inire-refer sa amin for financial assistance para mabigyan natin ng financial assistance doon sa ng mga bata, sa mga magulang. So, ngayon ko lang na-realize din na nakinig ako, talaga pinakinggan ko na ang tawag doon, may autism pala, hanggang 5 years old lang ang therapy. Pag napabayaan mo pala yan, wala na. Hanggang sa tumanda, yun na yun. Di ba kakaawa naman? Na sabi ko, at saka yung simple observation na pag ang bata ay nagtakip ng tenga, ang bata ay ayaw na malakas ang tunog, naka-tipto, yung lumalakad ay walang direction, hindi tumitingin sa mata. So, yun pala yung sign na hindi normal yung bata. Parang napaisip din ako, ganun pala yun. Ang dami namin natutuwa sa training na kaya sabi ko, yun. Kaya nagbigay kami ng mga programa, mga intervention. So, Sa person with disability natin. sa person, Ma'am Sonia. isa yun kasi pag may autism, kasama na yun doon sa programa. Doon naman sa, nagpa-create tayo ng, yung PDAW, Person with Disability Affairs Office. Under ko rin yun. So, may mga programa. Mayroon tayong katay-up, nalimutan ko lang yung NGO, para dito sa prosthesis. Lalagay tayo ng, naputulan paa. ng paa. Oo, tas Hindi lang paa, ma'am, Mediwalk. pati Oo, braso. Mediwalk yata yun. Ayun, isang magandang natin yun. Nakakapag-repair tayo doon. Yung mga training, kasi kailangan nare-require tayo yung mga sign language. Kailangan bawat office, lalo yung mga frontline, merong
marunong mag-sign Oo, language. So, marunong. nakapagpa-training tayo dyan. Kaya lang English, sabi namin baka pwedeng, wala pa yatang na Tagalog. Pilipino eh. Pilipino. Pero sabi, magkakaroon yun. Isa yun, yung mga training. Saka yung pagbibigay natin ng, yun nga, technical assistance din sa mga organization. Kasi tayo naman ay federated lahat. PWD, meron silang president, bawat bayan. O, PDAW, meron din. Senior citizen. Ito yung isa kong legacy. Noong time ni President Marcos, inutusan ang DSWD na Senior. organize. Senior. Diyos ko, pwede. Senior ba yan, ma'am? Oo, senior. Oo. Elderly pa ang tawag. Ano. Elderly noon, Presidential Decree 774. Di ko talaga parang gano'n. Eh, yun ang unang trabaho ko. Diyos ko, sabi ko, paano ko kaya ito ma-organize? Siyempre, bagong-bagong program. Alam, pinagtyagaan ko, barabarangay, nag-organize kami. Hindi ko malakakalimutan yung unang organization ko sa Lopez. Pinatawag namin yung mga senior. Elderly ang tawag eh. Dumating, sakay sa duyan, sa ano, dahil sabi, naku, pinatatawag tayo ng SWA ang tawag, ng tatanda. Bibigyan siguro tayo ng sardinas, bibigyan tayo ng mga bigas. Akala kasi pag SWA, bibigyan ng mga ayuda. Ano, Diyos ko, no dumating, ano ba yan, may mga sakay pa sa duyan. Eh, nung malamang i-organize ako, isa-isa nangangawala. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, magre-resign na ako, parang hindi ko kayang i-organize ang mga seniors. Pero pinagtsagaan ko yun, barangay, municipal. So, na-federate ko. Kami kauna-unang nakapag-federate sa Quezon. Yung buong Region 4 kasi kami noon eh. Na-federate ko yun ng Provincial Federation. Tapos, nagkaroon na ngayon ng regional, nagkaroon ng batas. Diba? Sabi ko, tingnan mo, legacy natin yan sa Quezon, tayong kauna-unang nagkaroon ng batas. Dahil doon sa mga makukulit eh. Kasi mga retirees, magagaling yan, mga abogado. So, gumagawa ng resolution, mga teachers, sila Atty. Caparos, lolo ni ni Kagawad Eugene. Kauna-unahan ko yung mga president, yung si Atty. Caparos. Lolo ni Kagawad Eugene, tandang-tanda. Ako, pumupunta kami ng batasan noon. Nagdadala ng mga resolution nila. So, nagkaroon ng batas. Nagkaroon na, yun. Tuloy-tuloy nagkaroon ng batas. Kaya okay ngayon. Ngayon naman, doon sa batas, kailangan may OSCA head. Diyos ko, sakit paano kayo? Office of the Senior Citizens Affairs. Na doon sa unang batas, kailangan ay kagawad ng bayan ang ilalagay. Yung matanda na buong Quezon, humaharap ako sa session para ipaliwanag yung batas na yun at magkaroon ng OSCA head. Okay naman, sa madaling salita, isa ko yun. Naikot mo, ma'am. Naikot ko talaga, kahit barangay, naikot ko yun, OSCA head. Kasi, yung wala pa kasing discount, ang hirap mong ilabi ng mga discount sa mga, sa mga drugstore. Malulugi daw sila. Ang hirap talaga, ang hirap. Pero ngayon, sa mga batas na yun, di ba? batas, kahit batas na. Ang dami naming inayos, pati yung sa transportation, ang hirap. Talaga, pinatatawag namin sila. Ganun. So, madaling salita, sinaga talaga namin yun. O, ngayon, di ba? Okay na Sila kahit na hindi yung sabi. nakikinabang. Ngayon, lahat na gustong, kahit hindi pa senior, Gusto na mag-senior, gusto na humingi ng ID. Di ba? So, isa sa mga legacy ko yun. Yung programa So, senior. bukod doon, Ma'am Sonia, meron pa tayong centenarian. Okay, Nasa batas din ito, Okay, di yung ba? sa centenarian, doon sa ating Republic Act, ano ba yun, nalimutan ko, napasensya na po. Nakalagay doon ay yung 60 years old, automatic, indigent, ay may pension. Hindi naman kaya talaga sa totoo, hindi naman kaya talaga natin ng ating bansa na ibigay. Kasi araw-araw may nagbe-birthday na 60, mabigay ng pension, kalalo ngayon 1,000. So, kanya-kanyang strategy ng local. Ang ginawa, merong bayan na pag umedad ka ng 70, 75, mula nagbibigay na sila ng incentive, sa 500 pesos. Katulad dito sa Lucena, tuwing birthday, yung mga gano'n binibigyan. So tayo naman, dahil tayo nga technical assistance lamang ang binibigay sa through Governor Helena, nagkaroon tayo ng ordinance. Gusto pa nga dati ni Governor, lahat ng bibigyan yung simula parang 80 years old. Nag-survey muna kami. Nung nag-survey kami, ang dami pala nating 80 years old.
Ganun buong pala karami. lalawigan. Sa buong lalawigan. Ibig sabihin, ang hahaba Haba ng ng buhay. buhay. Ng ano, sabi ko, parang, kinuwenta ko, sabi ko, parang hindi po natin kakayanin hanggang 90 years old. Hindi pa rin po natin kaya sa laki po ng pondo na dapat. So, ang ginawa namin, 95 and 100. So, nung primero, mula 95 to 100, binigyan natin yan. 95, 96, yung mula 95 hanggang ano, binigyan natin yan through ordinance. In-ordinance natin yan. So, ngayon, nagbibigay tayo ng 95 years old, 20,000, at 100 years old, 50,000. Ito naman ay bigay lang ng probinsya. Pero ang national, meron. Mula 85 yata sila, pataas, nagbibigay sila. Okay, so ang atin dagdag lang din naman. Pero ang ibang munisipyo, nagbibigay din. Ma'am Sonia, yung senior citizen card, nakukuha yun sa PSWD o sa OSCA? OSCA. OSCA. Kasi pumipirma doon ang mayor. So paano malalaman kasi 'di ba alam ng mga kababayan natin, mga kalalawigan natin, no, marami yung peking lumabas eh. Kaya nga yung ibang establishment nakalagay din no to fake ID. IDs eh, 'di ba? Ano na po yung nagawa from DSWD to PSWDO? Paano natitrace yung mga peki na mga ID? Kasi ang pag-i-issue kasi ng ID, may mga documents na hinihingi. Yung birth certificate, kung wala kang birth certificate, yung mga marriage contract, or na mapapagkitaan ba na yun ang birthday mo. Merong, katulad ng Lucena, hinihingan pa ng barangay certificate, oo. So, palagay ko ay madalang yung kasi katulad ng Lucena, nasa system eh. Pag wala ka pa 16, hindi ka nga, kasi may birthday. Hindi Ibibigay tinatanggap, ka no, Oo. system. May system. So, alam mo, yun ay alam naman ng MSWDO yun na sila ay mahigpit mag-issue kasi nagkaroon na ng kaso kami na nag-issue ay Hindi pa naghabola, oo, ay parang idinimanda yung kaya nasa batas dapat sundin natin yung batas. Hindi dapat na-fake natin. Okay. So yung mga hindi pa 60, wag muna kayong dual citizen, no? Isa muna wag muna yung senior citizen. So ma'am, isa dun sa kasalukuyang programa natin yung Stand Kalinga sa mamamayan, Okay. tulong pinansyal mula sa Kapitolyo. Ito ba yung localized version natin ng AIX? Yes. Anong programa ito, Ma'am Sonia? Okay, yes. Oo, ito yung popular na popular. Kahit Oo. pag pag minsan, halimbawa, nagpapa-check up ako, punta ka sa, kay Governor Helen at doon ay may AIX. AIX oo. daw, Alam na AIX. alam nila yan yung program. Yan po ay kilalang kilala sa AIX. Kahit buong bansa yata ay alam na yan eh. So, para naman hindi tayo ma-associate doon ang AIX kasi ay sa national, DSWD yan. Binago natin yung pangalan. So doon Yun ay sa pinagbabawal yung mga politiko, di ba ma'am? Na Yes, ngayon. Ngayon, nandun sa batas sa 2025 at 2026 bawal. budget. Bawal na sila pag magre-release. Walang politiko, walang tarpaulin, wala. So para magkaroon ng distinction na itong budget na to ay Hindi galing AIX. sa Kapitolyo, hindi galing ng national, Binago natin yung ating pangalan. Ito na may naka-ordinance. may ordinansa. Siyempre, pag sa may mga ordinance, palalawigan. may IRR. May IRR May pa tayo. implementing May sinusunod, rules. Oo, May may rules pa rin sinusunod tayo tayo. sinusunod. Kaya po sa mga kababayan dyan, hindi po basta pag lumapit sa amin, natatapang pa. Sanay na kami. Oo. Kulang na lang magdala ng itak. Oo, na tayo po may sinusunod, may guidelines na ito po yung ating programa. Ito po ay napapaloob po dito sa programang ito. Una-una, medical assistance. Yung pong medical assistance, pwede po. Tayo po ay may memorandum of agreement. May mga partners po tayong Yung mga May third party tayo. third party po tayo, mga private hospitals. Ang saya nga po sa Quezon, extension na kami ng hospital. So, LUDAs, Mount Carmel, ACE Hospital, UniHealth, St. Anne, MMG Lokban po. So, yun po, kapartner po kami. Siyempre, may mga documents po dito na kailangan. Yung pong hospital bills. At ang guarantee letter po ini-issue namin. Kasi mas maganda po talaga para
yung pong guarantee letter kasi talagang makakatulong. Kasi pag binigay mo ay pera, posible na hindi mo magamit sa tamang hinihingi mong assistance, di ba? Minsan nagagastos nila. Pag may Kung, emergency pa uli. kung guarantee letter, talagang makakatulong sa kanila. Hindi na sila mag-iisip pa ng babayaran. Ayun po. So, yun po yung guarantee letter. At kung mga, halimbawa, hospital po na hindi naman natin ka-partners, ini-process po namin yan. May proseso po. Binibigay po sa kanila cheque. At kung gamot naman po, meron din po tayong guarantee letter, Carlos Drugstore, at meron na pong sa iba pang LG, Butika. sa botika sa ating pong mabayan-bayan, may ka-partners na rin po tayong iba. So, medyo okay po yung guarantee letter. Gamot, meron din po tayong ka-partner sa Boreal Assistance. Puneraria Pagbilao, Lopez, meron din po yung Dalahican. Ano nga Pag pangalan? sinabing burial, ma'am, package yun. Tinitingnan din namin yun. Siyempre, alam naman po natin na pag lumapit sa amin, hindi po 100% ay naibigay. Kaya nga po tulong lang tulong financial. Tinitingnan namin doon. Ang kalimitan na hindi namin yung professional fee. Kasi hindi naman tinatanggapin ng guarantee letter sa hospital. So, yung Boreal, pagkabayan po na wala naman kaming kapartner, financial assistance po at pinoprocess. At kung may hawak po kami, meron po kami cash advance, nag-outright cash kami. So, food assistance. May pagkakataon kasi na sa St. Peter, May plan. naka-plan, pero sila po naman ay talagang wala pa rin iba pang gastos. O di kaya po yung na-hospital na nabayaran na nila na lumapit. Food assistance po, binibigyan namin din. Yung po educational assistance. Ang ganda po ng programa ni Governor. Tamad na lamang po ang hindi makatapos sa pag-aaral. Ang dami po nating mga state universities. Meron pa po tayong educational assistance. Grabe ang educational assistance natin. Meron tayong estancia, meron tayong 1-for-1 wala pa nakaka-graduate. So, meron yung papaaralin ka mula hanggang matapos mo yung course. So, meron tayo may return of service na 1 course. Kahit doktor, swerte po ninyo, libre lahat. Magkukumplay lang sila ng mga documents. So, ang dami ngayon mga professionals kasi nga ang dami ini-offer. Hindi katulad na una. Pag mahirap ka, parang wala ka talagang chance na makapag-aral. Diba? Pero ngayon, ma'am, madami ngayon, tayong ang dami. programa. Sabi ko nga, tamad na lamang may pantawid pa ang DSWD na tinututukan ay health and education. Kaya dapat ay makatapos talaga ang anak, ang mga bata. So, Ma'am Sonia, dito sa mga assistance na binibigay natin, sabi nga natin kanina dun sa Stand Kalinga para sa mamayan, may mga RAR tayo o yung implementing rules. So, ano po yung proseso upang mahatiran sila ng tulong pinansyal? Katulad nung nag-taping si Governor dun sa inyo, di ba ma'am? Yung proseso kung paano pagdating dun sa opisina mo, ano yung step by step, parang yung sa QMC, merong navigator na para hindi na mahirapan yung taong humingi ng tulong, eto na yung susundan mo. So ma'am, dun sa mga nanonood sa atin ngayon, nakikinig sa isang maigsing explanation na maintindihan ng mga kababayan natin, paano yung gagawin nila, hihingi ng tulong, ano yung proseso na pupunta doon sa inyo, ma'am? Okay, so yung kalimitang pumupunta sa amin na humihingi ng tulong, halimbawa nasa hospital, so siyempre dapat kompleto na yung mga documents na dala nila. So ano yung mga documents na Mga yun, ma'am? documents na kailangan nila, kung naka-confine, medical abstract, final hospital bill na makita natin talaga. Kasi siyempre ang hospital bill, kita mo doon yung mga nabawas kung PWDs, senior yan 20%, PhilHealth, o ano pang hinahingan na iba. Kasi meron sa loob ng hospital, may nahihingi sila sa mga proponent natin. So, yung final hospital bill, siyempre, barangay certificate of indigency. Or, sabi nga natin, hindi ko mo ikaw ay mayaman, o nakakaangat, ay hindi ka na disqualified ka na. Kasi may pagkakataon na cancer, yung mga sakit na sa haba ng gamutan,
Naubusan financially na. exhausted ka. So qualified pa rin po. Kaya lang sa IRR, kailangan po residente kayo ng Quezon. So yun, Barangay Certificate of Indigency or Residency and Valid ID. Hindi na po namin nire-required nga yung social case study kung tagasan ka lalo na po yung malalayo. Kabilin-bilinan ko po sa mga frontliner kong social worker na wag na ninyong hingan ng social case study kung walang dala, lalo at malalayo. Galing So, sa mga isla. kaya namang gawin sa amin. Pero, yung pong malalapit, okay rin po na may dala ng social case study para hindi na po mahaba pa yung pag-interview. Pag nakita po nila yung social case study, kita na po yun ng mga social workers, so mas mabilis. So, yun po. Tapos, mahihintay rin po ninyo yung guarantee letter. Yun po ay, may system po tayo na ginagawa. So, hindi naman po yung pagka-interview, ay ibibigay agad. May proseso po yun. Dahil sa dami po, nag-average kami ng 100 araw-araw na ine-interview. So, Pero ma'am, pag nagpunta ako, humingi ako ng tulong umaga, alas 8, pumunta ako. Within the day, oo naman, ba? Kung makukuha kompleto din. yung requirements Kompleto ko. requirements, i-generate lang yung yung guarantee letter, bit-bit na nila yun. Ang lamang, sabi ko, pag minsan sa sobrang dami, hindi na namin kaya, ang mga hospital hanggang 3 o'clock lang. So, yun naman yung nagiging problema. Kaya, ayaw naman namin mag-cut off, diba? Lalo yung malalayo. Pero katulad kanina, nakita ko, nung aakyat ako dito, alas 3, ang haba pa. Hindi na rin naman matatanggap ng hospital. Sabi ko, wag na muna kayong tayo kasi ang haba pa. Gagabihin din naman sila. Hindi rin nila yun So, paano yung kukunin yung mga papel, ma'am? Hindi naman. Ipinoprocess namin yon. Yung mga nakapasok na pinoprocess namin. So, within the day, makukuha din nila or ilang hours lang naman, makukuha nila. Yung mga hindi guarantee letter, yung mga ibo-vouchers, yung hindi pwede ang guarantee letter, saka yung, kung wala kaming cash assistance, yung outright, pinoprocess yun na para cash yun, ipini-pay out Kalimitan Convention Center. Tulad ngayon, ongoing yung ating pag-pay out. Hindi na po matagal. Yung pong 1 week nga na yun po, madali. Noong una nga po, sabi nga, nakababanlok sana. Yung namatay, Wala pa. ano ba yan? Nakababanlok sana po, wala pa po yung assistance namin. Ay, hindi na Siyempre, ngayon. hindi naman. Kasi naghahanap pa kami ng pondo. Hindi naman ang pwede namin tanggihan yun Tinatanggap namin. Pero sabi namin, naghihintay po tayo ng pondo kung may lalabas pa. Kaya pag minsan nga, hindi na namin kinukuha ang papel. Kasi pag binigay sa amin papel, binibilang agad yan. Ang tagal na po, hindi pa di ba? Ngayon, hindi po. Nadadala rin po nila guarantee letter, bit-bit. Ang medyo, siyempre po, proseso yung mga vouchers po, cheque yun. Medyo malaki yun. Pag cheque, medyo malaki yun. Kasi, or hindi namin pwedeng isyuhan ng guarantee letter dahil yung hinihingi nilang assistance ay wala tayong guarantee letter. Pinoproseso yun. Nasa amin nakatuon nga ang programa ni Governor. Ma'am, last 3 questions. Ma'am, paano nabago ng serbisyo publiko yung pananaw mo sa buhay? Kasi, siyempre, ang tagal mo na nagserbisyo. Alcala ka pa talaga Yung Anakleto, yung original Paano nabago yung pananaw mo, ma'am? Okay. So, kasi, nakita ko yung tawag doon, yung evolution, Noong una, napapansin ko kunti parang humihingi ng tulong. Noong mga time ng mga 70s, mga 80s, hindi naman ganyan na ang tao ay parang, or hindi natin alam kung kaya nila or hindi nila alam. At saka, hindi napapagtuunan naman yung mga gayaan na Noong una lang, pag bumagyo, yung Pag may disaster alam na nila yon, pipila sila, bibigay. Pero, ngayon ay parang talagang lahat, hindi ba inaasa, lahat ay umaasa sila na yung problema nila ay masasagot ng gobyerno. Noong una, napapansin ko, na madalang yung, hindi kalakihan ng aming mga pondo noon Saka, yung referral lang kami, matatawa ka, pupunta Manila, walang pamasahe, sinasamahan namin dyan sa tren. Pinasasakay namin. Libre yun. Alam mo, pupunta Tagkawayan. Sinasamahan namin, kasama ang pulis, pinasasakay namin sa bus. Libre.
Libre, kasi wala kaming malaking pondo noon. Paano babalik yun? Ay, kasi tagaro naman yun. Okay. Oo. Yung mga bilanggo, lalabas, walang pamasahe. Susulat lang kami. Parang ang referral system lang noon. Tapos, yung nga may evolution. Tapos, matatawa ka nga eh. Pagka alam nilang may pera, punong-puno kami. Sabi ko, paano kaya nagkakasabihan ang mga Baka may GC sila, ma'am. Wala ba? Sige, sabihin na, mga kababayan, may pera na po, ang PSWD, tayo na po doon. Pagka yung, January, yung unang pasok, wala kang makikita sa amin. Marunong na rin sila. Bakit? Wala pang Walang pondo, pondo. wala pang release, sasabihin. Walang pondo. Oo. Marunong na rin sila eh. Parang, so, iba ngayon. Saka, masyado pong, sabihin na natin totoo, demanding po. Napaka-demanding ang mga tao ngayon. Yung bang para pong nakaatang na talaga sa balikat ng gobyerno pag may problema sila, kailangan masolusyonan ng gobyerno. So dapat imulat ng mga pamulat sa kanila na hindi naman natin kasalanan na maging mahirap, 'di ba? Kami nga po nagbabayad ng tax hindi naman kami, 'di ba? Nagkasakit asawa ko 2 million na ganun. Hindi pa ako humingi sa pero nagbabayad po ako ng tax. Yung pong sila na ang tatapang pa, pero naunawaan naman po na nagmumura pa. Pero yan ang gobyerno. Hindi mo naman pwedeng sagutin na, nagbayad ka ba ng tax? Diba? Joke lang po. Ma'am, sa tingin mo, ito yung calling mo sa buhay na napunta ka sa Siguro social naman, worker? Diyos ko, 42 years ba naman? 42 years po ako nagservisyo sa tao na sa tingin ko hindi pa naman po ako nakasuhan, hindi pa naman po ako napapalagay sa Facebook na masama ugali or nagmura sa kliyente. Baka po malapit-lapit na. Ay, joke lang. Pero ma'am, ilang taon ka na ngayon? Sa mga nanonood Ako sa po, atin, sa nanonood po, 65 and October, November, 65 na si Ma'am Sonia. At 3 buwan na po ako. 65 years and 3 months. Ma'am, Opo. na-extend ka na ba o nag-retire ka na? Ako po yung nag-retire na, kaya lang ay napakiusapan po ni Governor. So, siyempre, hindi naman po ako makatanggi at saka, kaya ko pa raw naman po. Pero, hanggang 6 months lang talaga at parang gusto ko naman ma-enjoy na yung pagiging senior citizen. Yun ma'am, yung susunod na tanong. Pag-retire mo, anong bayan o anong bansa yung una mong pupuntahan Okay. para mag-relax ka? Ay siguro parang ayoko muna mangibang bansa. Parang gusto ko magtulog na muna. Kasi sa totoo lang, alas 5 gising na po ako, magbibis, nakakasimba pa po ako sa Carmelite. Tapos may inaalagaan kasi po akong anak na nanay na 90 years old. Medyo ngayon po ay nagiging worse yung kanya pag minsan ay naalaala ng panahon ng hapon, ay natatakot siya. Pag minsan ay panahon daw ng mga NPA, yung mga ganon, nag-hysterical siya. Inabot niyo ba yung sa hapon, ma'am? Yung nanay ko. Ay, akala ko kayo. Kasi 90 years old yung nanay ko. Oo. Minsan, sabi ko, ako yata magre-retire, mag-aalaga naman ng nanay ko, 90 years old. Parang social worker ka pa rin. Parang katulad ng anak ko yung anak ko ay doktor, nasa QMC. Oo nga. Para rin social worker. Mama, nakakaawa naman yung aking pasyente. Ano kayo magandang gawin doon? May social worker, sabi ko sa baba, refer mo, gano'n. Sa kinamana yata niya yung pagiging, lahat kinakaawaan. So, masaya po ang buhay ng isang social worker. Para ang buhay po namin ay drama, pag lalapit sa amin, parang nagbabasa ka ng comics, pagka mga rape, binugbog, kung minsan ay action, kasi action, kami nagre-rescue ng mga bata, hating gabi, kasama ako ng NBI, mga ganon. Parang kailangan, naranasan kong rescue kami sa Banahaw. Kasama ko yung NBI from Manila, takbo kami, ganon. Ako lang iso lang babae, ako lang ang walang baril, Tapos drama, pag minsan na yung mga naghihiwalay na mag-asawa, mo yung mga abuso, biktima. Pag minsan, masaya. Sabi namin, ang buhay namin ay talagang para ring artista. Ma'am,
payo mo sa mga nagnanais maging social worker na katulad mo? Alam mo, lagi ko bang ipinapayo sa mga, yung mga nag-OJT sa atin, ano bang balak ninyo sa inyong buhay? Kasi kailangan nila, kamisan yung ang kalimitan na IT, yung mga ganun. Alam mo, magkumuha kayo ng social work. Kasi napakasaya ng buhay ng isang social worker. Kakaiba. Sabi ko gano'n. Yun, maganda ang buhay ng isang social worker. Saka ang bilis, ang daling makakuha ng ng trabaho in demand. Pag graduate ka ng social work at ikaw eligible, tumatanggap ang BJMP. Kailangan sila yung mga nakukulong ng mga babae na doon, nang kakapkap babae yun or kung lalaki man, marami din na yung mga counseling. Ang tawag doon, ang FIRE. Tumatanggap din sila. PNP, tumatanggap din sila. Gawa ng mga women desk. Kahit saan mo isaksak, ang social worker ay pwede. Sa hospital, DSWD, hiring, ang dami. So, hindi lang sa trabaho, kundi basta masaya maging social worker. Kakaiba, ibang-iba talaga ang maging social worker. Lahat ay mararanasan mo. Okay, mga kalalawigan, napakinggan niyo po si Ma'am Sonia Dayson ng PSWDO. So, yung mga sinabi niya kanina, yung mga humingi ng tulong, punta lang kayo doon. So, Ma'am, bago tayo magtapos, meron kaming tinatawag na fast talk. Okay. May 10 tanong kami na dapat yung sagutin din ng mabilis. Mabilis? Kailangan mabilis talaga. Hindi na, pag tinanong, Hindi na mag-iisip. Okay, sige. Okay. So, Ma'am, ready ka na? Okay. Field work or office work? Office work, pareho, and field work. Prevention or intervention? Prevention, siyempre. Disiplina o malasakit? Pareho, disiplina at malasakit. Emergency response o development program? Development program. Necklace or bracelet? Pareho. May kasamang hikaw. Heels or rubber shoes? Pareho din. Pareho din. Kasi pareho kong ginagamit eh. Self-care day or family day? Pareho din. Pareho din. Okay lang ba na pareho lagi? Opo. Ayokong isa lang eh. So, nasabi mo na to, yung first place or country na gusto mong i-visit after retirement? Gusto ko talaga Japan. Japan. Isang salita na naglalarawan sa social worker. Social worker, dapat may malasakit. Dugtungan nyo, ma'am, ito dugtungan nyo. Ako si Sonia. Ako si Sonia, ang magandang senior citizen. Joke lang. Okay lang. Yan po mga kalalawigan, si Ma'am Sonia Layson. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad para matunghayan ang ating mga kalalawigan. Kung ano yung legacy, ano yung mga pinagdaanan, ano yung naghubog, para tahakin ni Ma'am Sonia yung kanyang pagiging veteranang social worker dito sa lalawigan ng Quezon. So, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin. At doon sa ating mga kababayan na nanonood, puntahan niyo lang, programa ito ni Governor Dr. Helen Tan, yung mga serbisyong dapat ninyong makuha, nandyan lang. Basta sumunod lang po tayo doon sa mga requirements na hinihingi nila. Kung kumpleto naman tayo, kaya nga sabi ni Ma'am Sonia, within the day, makukuha niyo yung kailangan ninyo. So muli, ito po ang podcast sa Kapitolyo. Nagpapasalamat kami. Sa susunod na Tuesday po uli, abangan nyo yung aming guest na susunod. Nasa serbisyo pa rin po. So maraming salamat po. Magandang araw po. Okay na.